Kahit pa ang Panginoong lumilipad na isda, maaari lamang tumagal ng wala pang 3 minuto sa ilalim ng pag-atake ng lehiyon ng mga patay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Lebel 79 at Lebel 80 ay medyo malaki rin. Pinatay ang Panginoong lumilipad na isda. Karanasan positibo 7 milyon. Nakuha, espada ng kabalyerong lumilipad na isda. Nakuha, esensya ng lumilipad na isda. Espada ng kabalyerong lumilipad na isda, sandata para sa kabalyero, antas, maalamat na pamantayan lahat ng katangian positibo 20,000. Mga kasanayan sa pag-atake ng sistema ng kabalyero positibo 100%. Esensya ng lumilipad na isda, materyal para sa paggawa ng kagamitan na antas maalamat na pamantayan. Sinulyapan ni Linmuyu ang mga katangian. Bagamat tinatawag din itong sandata na antas maalamat na pamantayan, ang mga katangian nito ay talagang napakapili, at wala man lang itong pinakamahalagang karagdagang kasanayan. Masahol pa ito sa isang pinakamataas na antas na sandatang platinum. Ang tanging magandang punto ay ang medyo malaking pagtaas ng mga katangian. Kaswal na itinago ito ni Linmuyu. Sa hinaharap, itatapon na lang niya ito ng direkta sa lugar ng kalakalan. Madaling natapos ang laban sa kawa ng lumilipad na isda. Nagpatuloy si Linmuyu sa pag-abante. Ang kidlat ay lalong dumadami at ang tunog ng kulog ay patuloy na umuugong sa kanyang tenga. Napakabilis lumipad ni Linmuyu sa dagat. Habang mas mabilis siyang lumilipad, mas marami siyang naaakit na kidlat. Mula sa malayo, si Linmuyu ay naging isang malaking kumpol ng kidlat na may napakahabang buntot na humahagibis sa himpapawid. Pagkatapos lumipad ng 11 minuto, narating na ni Linmuyu ang sentro ng dagat ng hanging kidlat. Isang pagbabago ng enerhiya ang naramdaman niya mula sa kaliwang bahagi. May mga taong nakikipaglaban at marami sila. Ang napakalaking lakas ng espiritu ni Linmuyu, na may kasamang napakasensitibong pandama, ay agad na nahulaan na may nagaganap na labanan mga 3,000 metro ang layo mula sa kanya, at hindi maliit ang saklaw ng labanan. Puno ito ng aura ng mga propesyonal. Hindi na nag-isip pa si Linmuyu at agad na sumugod doon. Mula sa malayo, nakita niya ang maraming itim na tuldok. Ang lugar na puno ng kuryente ay naging isang malaking kumpol ng kulog. Ilang libong halimaw na lumilipad na isda ang umaatake sa isang malaking bilang ng mga propesyonal. Bukod sa mga halimaw na lumilipad na isda, mayroon ding ilang mga higanting galamay na umaahon mula sa dagat, nakasama ng kawan ng lumilipad na isda sa pag-atake sa mga propesyonal. Lumipad si Linmuyu patawid sa kumpol ng kidlat at nakita ang hindi bababa sa 50 hanggang 60 propesyonal na napapaligiran. Ilang beses na silang sumubok na makalusot sa pagkubkob ngunit hindi nagtagumpay. Napakarami ng bilang ng mga halimaw na lumilipad na isda, dagdag pa ang mga halimaw sa ilalim ng tubig na nagpipilit sa kanila na depensahan lamang ang kanilang sarili. Ang dami ng mga halimaw na lumilipad na isda, napakabihirang makita. Bagamat ang mga halimaw na lumilipad na isda ay mga halimaw na nabubuhay ng sama-sama, karaniwan ay mahigit 100 lamang sila. Ang bilang na mahigit 1,000 ay mas lalong bihira. Bukod dito, ang makapamuno sa napakaraming halimaw na lumilipad na isda, ang Panginoong lumilipad na isda sa loob nito ay marahil nasa itaas na ng Lebel 80. Ang lakas sa itaas at ibaba ng Lebel 80 ay ganap na magkaiba. Ngunit sa lahi ng tao, iilan lamang ang mga nangungunang propesyonal na nasa itaas ng Lebel 80. Sila ang namumuno sa buong labanan, kung hindi, matagal na silang natalo. Nagmasid sandali si Linmuyu at napansin na karamihan sa problema ay dulot ng ilang mga halimaw sa ilalim ng dagat. Nag-isip sandali si Linmuyu at sumisid sa dagat. Sa ilalim ng dagat, nakita niya ang tunay na anyo ng mga galamay. Ito ay isang halimaw na katulad ng halaman, isang magulong kumpol na parang isang bungkos ng damong dagat. Ang mga galamay na umaabot ay ang mga baging nito. Ito ay lumulutang sa tubig dagat na mukhang napakakaiba. Kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat. Nakakita na siya ng katulad na halimaw sa mga dokumento dati, ngunit hindi pa siya sigurado. Isang teknik sa pagmamanman ang lumipad palabas. Kumpol ang damong dagat ng hanging kidlat uri, boss na antas Panginoon Lebel, 78 lakas, 600,000 lixt, 500,000 espiritu, 500,000 katatagan, 1,000,000 mga kakayahan, pagpulupot. Tanikalang kidlat mga katangian, bawas ng 50% sa pisikal na pinsala, immunity sa elementong kidlat, pinatibay na lakas ng buhay, pinatibay na lakas ng pagbawi. Ito nga. Isang bihirang boss na uri ng halaman na may symbiotic na relasyon sa lumilipad na isda. Ang kanilang mga kasanayan ay maaaring magtulungan. Naisip ni Linmuyu sa kanyang sarili. Ang resulta ng teknik sa pagmamanman ay ganap na tumugma sa mga datos na nabasa niya. Hindi marami ang bilang ng mga halimaw na ito, napakabihira, at karaniwang kumikilos kasama ng kawan ng mga halimaw na lumilipad na isda.
Sa pagkakaroon nito, ang lakas ng kawan ng mga halimaw na lumilipad na isda ay tumataas. Ang boss na antas Panginoon na uri ng halaman ay may mga katangian ng boss na uri ng halaman, may mataas na katangian sa mga kaparehong antas, at hindi rin kulang sa pinatibay na lakas ng buhay at pinatibay na lakas ng pagbawi. Kapag napulupot na ng mga baging nito, napakahirap ng makatakas. Malaki ang banta nito sa mga propesyonal. Ngunit gayon din, kung makakatagpo ang mga propesyonal ng kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat, gagawin nila ang lahat ng paraan upang patayin ito. Ang mga kumpol ng damong dagat sa katawan nito ay tinatawag na damong dagat ng kidlat. Ang damong dagat ng kidlat ay isang napakabihirang materyal. Ang damong dagat ng kidlat ay nagiging gamot sa kidlat sa pamamagitan ng paghahanda ng isang parmasyutiko na maaaring permanenteng magpataas ng immunity sa elementong kidlat. Kung nakita ko na rin lang, hindi na ako mag-aatubili. Nang binabasa niya ang mga dokumento, medyo natukso na si Lin Muyu. Ang mga bagay na maaaring permanenteng magpataas ng immunity sa elementong kidlat ay lahat napakamahal. Kahit hindi niya magamit, maaari niya itong dalhin sa kalakalan upang ipagpalit sa ibang bagay. Ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat na walang tigil sa pag-atake ay biglang hindi gumalaw. Isang patong ng puting buto ang bumalot dito. Biglang napansin ng grupo ng mga propesyonal na napapaligiran na ang mga galamay ng kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat ay hindi gumagalaw at may isang puting bagay na lumitaw sa ibabaw ng mga ito. Sa isang iglap, nabawasan ng malaki ang pressure sa kanila. Ilang mga nangungunang propesyonal ang sumigaw, samantalahin ang pagkakataon, gumanti. Nagsimula silang magpakawala ng matitinding atake sa mga halimaw na lumilipad na isda. Kasabay nito, naramdaman ng mga halimaw na lumilipad na isda na inaatake ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat, kaya't isang malaking bilang ng mga halimaw na lumilipad na isda ang sumugod pababa sa dagat upang guluhin si Lin Muyu. Ito rin ay nakatulong upang mabawasan ng kaunti ang kanilang pasanin. Ang grupo ng mga propesyonal ay gumanti ng buong lakas. Sa kanila, may 3 propesyonal na lampas na sa level 80 na buong lakas na kumukubkob sa Panginoong lumilipad na isda. Kahit sila ay kailangang gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang makipaglaban sa Panginoong lumilipad na isda na level 80. Ang mga propesyonal na ito ay mula sa iisang paksyon, nakasuot ng parehong uri ng kasuotan. Ang kakayahan nilang makatiis ng matagal sa ilalim ng pagkubkob ng mahigit 1,000 halimaw na lumilipad na isda ay nagpapatunay na ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay medyo malakas na. Ngayon, nang hindi na ginugulo ng kumpol ang damong dagat ng hanging kidlat, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay ganap na ilabas. Sunod-sunod na mga lumilipad na isda ang napatay at nahulog. Ang Panginoong lumilipad na isda ay nagpakawala ng isang malakas na kasanayan na nagpakislap ng kidlat. Sa ilalim ng utos ng Panginoon, lahat ng lumilipad na isda ay lumipad ng pabalik-balik, ang kanilang mga katawan ang pinakamalakas nilang sandata. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay agad na pumasok sa mapagpasyang yugto. Tila medyo naiinip na ang Panginoong lumilipad na isda. Patuloy itong naglalabas ng matinis na sigaw. Biglang may napansin ang grupo ng mga propesyonal na kumukubkob sa Panginoong lumilipad na isda. Sumigaw sila, hindi maganda. May pumapatay sa kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat. Ikatlong grupo, bumaba kayo at tingnan. CJ. Ilang tao ang agad na sumagot. Binaliwala nila ang mga halimaw na lumilipad na isda at direktang lumipad pababa. Sakto noong papasok na sila sa tubig, si Lin Muyu ay lumabas mula roon. Ang hawak ni Lin Muyu ay isang tumpok ng mga bangkay ng kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat. Sa loob lamang ng ilang minuto, madaling nalipol ni Lin Muyu ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat. Sa sandaling ito, ang Panginoong lumilipad na isda ay naglabas ng isang matinis na sigaw, pagkatapos ay mabilis na tumakas na may kasamang kuryente at kidlat. Ang buong kawan ng lumilipad na isda ay tumakas din patungo sa malayo sa isang iglap. Ang bilis ng kanilang paglipad ay napakabilis, na sa isang iglap lamang ay hindi na sila makita. Dahil napatay na ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat, naamoy na nila ang panganib. Ang kanilang survival instinct ang nagtulak sa kanila na tumakas ng hindi lumilingon. Bahagyang humanga si Lin Muyu sa kanyang puso. Ang bilis talagang tumakbo. Bagamat kaya niya silang pigilan, hindi na ito kailangan. Huwag habulin. Sumigaw ang pinuno at ibinaling ang kanyang atensyon kay Lin Muyu. Ang layunin ng kanilang paglalakbay na ito ay hindi ang mga halimaw na lumilipad na isda, kundi ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat na nasa kamay ni Lin Muyu. Tinitigan ng pinuno si Lin Muyu ng malamig na tingin na may kaunting pagtataka. Level 52? Mukhang itinago mo ang iyong level, ano? Kahit paano, hindi. Siya makapaniwala na ang isang tao na nasa level 52 lamang ay makakapatay sa kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat.
Bukod dito, paano makakapasok sa mababang antas ang isang taong nasa level 52? Gayunpaman, dahil nagawa ni Lin Muyu na lipulin ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat, medyo nag-iingat pa rin siya sa lakas ni Lin Muyu. Tumingin siya sa paligid at walang nakitang ibang tao, ngunit hindi rin niya matiyak kung ang mga kasama ni Lin Muyu ay nagtatago sa ilalim ng tubig. Mahina siyang nakipag-usap sa kanyang mga kasama ng ilang salita, pagkatapos ay isang pares ng mga mata ng tigre ang tumitig kay Lin Muyu. May nakatagong pamatay na intensyon sa kanyang mga mata. Bakit inaagaw ng mga tao mula sa banal na imperyo ng Xia ang aming boss? Nakilala ni Lin Muyu na ang grupong ito ay kabilang sa simbahan ng banal na doktrina. Ang kasuotan ng simbahan ng banal na doktrina ay medyo espesyal, kaya madaling makilala. Ang relasyon sa pagitan ng simbahan ng banal na doktrina at ng banal na imperyo ng Xia ay masasabing pansamantalang maayos lamang, hindi mabuti at hindi rin masama. Karaniwan ay walang malalaking hidwaan na nangyayari, ngunit hindi rin sila gaanong nakikipag-ugnayan. Hindi nagustuhan ni Lin Muyu ang tingin ng lalaki. Akala ko napapaligiran kayo kaya't mabait akong tumulong sa inyo minsan. Bagamat totoo ang sinabi ni Lin Muyu, halatang hindi naniniwala ang lalaki. Kami mula sa banal na imperyo ng Xia ay isang pangkat mula sa simbahan ng banal na doktrina. Ang pangalan ko ay... Naparito kami upang manghuli ng kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat. Kung ang iyong ginawa ay mula sa kabutihang loob, dito na nagtatapos ang usapang ito. Ibalik mo lang ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat at hindi ka namin sisisihin. Hindi lamang iyon, makukuha mo pa ang pagkakaibigan ng aming simbahan ng banal na doktrina. Nang sabihin ito, mayabang ang kilos ng lalaki na para bang hawak na niya si Lin Muyu sa kanyang palad. Biglang napatawa si Lin Muyu sa sinabi ng lalaki dahil sa inis. Sa anong dahilan? Unti-unting lumalim ang boses ng lalaki. Kami mula sa banal na imperyo ng Xia ang unang nakatuklas sa boss. Hindi ka dapat nakialam. Ibalik mo sa amin ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat. Kung sa simula pa lang ay hindi niya sinabi ang ganoong mga salita, marahil ay mabait pang hahatsian sila ni Lin Muyu ng kaunting damong dagat ng kidlat. Ngunit ngayon, naging mas malamig din ang boses ni Lin Muyu. Ano naman ngayon? Kung hindi ako kumilos, hindi niyo talaga matatalo ang kawan ng lumilipad na isda at ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat. Baka nga patay na kayo. Dapat kayong magpasalamat sa akin, magpakita ng pasasalamat sa akin dahil sa pagligtas ko sa inyo. Sa sandaling ito, may bumulong kay ng ilang salita, pagkatapos ay bahagya siyang tumango. Kami mula sa banal na imperyo ng Xia ay handang-handa na. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha namin ito. Ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibalik mo sa amin ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat at pag-iisipan kong hatian ka ng isang bahagi. Kung hindi mo ibabalik ang banta ay napakalinaw na. Habang nag-uusap ang dalawa, ilang kasamahan ng lalaki ang tahimik na naghanda. Nagtanong si Lin Muyu kung hindi ano. Papatayin niyo ako. Hinawakan ng mahigpit ni Efisni ang espada ng kabalyero sa kanyang kamay. Ang kalasag sa kabilang kamay niya ay nagsimula ring bahagyang kumislap. Ako si Efisni, isang sundalo ng banal na simbahan, ang natatanging propesyon ng simbahan ng banal na doktrina. Pinagsasama ng sundalo ng banal na simbahan ang mga kalamangan ng kabalyero at mandirigma na may napakataas na depensa ng kabalyero at ang lakas ng atake ng mandirigma. Sa pananaw ng maraming tao, ang sundalo ng banal na simbahan ay isang halos perpektong propesyon. Naging seryoso ang tingin ni, ang kanyang boses ay parang kulog. Ibigay mo ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat. Kung hindi, hindi ka makakaalis dito. Pagkasabi ni, ang kanyang mga tauhan, mahigit 50 tao, ay agad na lumipad at pinalibutan si Lin Muyu. Si Lin Muyu ay tila hindi napansin at hinayaan silang palibutan siya. Sa kanyang puso, medyo natatawa siya. Saan kumukuha ng kumpiyansa ang mga taong ito? Para bang sigurado na silang matatalo nila ako? Totoong may mabuti siyang intensyon na iligtas sila, at hindi niya naisip na agawin ang kanilang boss. Kung sa simula pa lang ay maayos silang nakipag-usap, nagsabi ng magagandang salita, at nagpakita ng kaunting pasasalamat sa kanya, marahil ay maaari pa siyang maging mabuting tao, kahit hatian pa sila ng kalahati ay hindi malaking bagay. Tutal, ang kanyang immunity sa elementong kidlat ay umabot na sa 80%, naabot na ang pinakamataas na antas, ang epekto ng damong dagat ng kidlat sa kanya ay hindi masyadong malaki. Ngunit ngayon, hindi lamang sila hindi nagpasalamat, kundi sinisisi pa siya sa pagnakaw ng kanilang boss. Kung ganoon na rin lang, ituring na nating ninakaw ko na. Nga! Hindi lang ninakaw, gusto ko pa kayong patayin. Ngumisi si Lin Muyu. Sa wakas, magkakasakitan na tayo, ano? Huminga ng malalim si
Ang aming simbahan ng banal na doktrina at kayong mga tao mula sa banal na imperyo ng Xia ay walang alitan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat at hahayaan kitang umalis. Habang nagsasalita, palihim pang tumingin si Daphne sa paligid. Natawa si Lin Muyu. Huwag ka nang maghanap, wala akong tulong. Sa totoo lang, naisip mo ba na kung ako lang mag-isa ay kaya kong patayin ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat? Sa tingin mo ba, ako lang mag-isa ay hindi ko kayo kayang patayin? Si Lin Muyu ay nakapatay na ng tao at marami pa nga. Ngunit kung hindi kinakailangan, hindi siya kikilos. Ngunit kapag kumilos na siya, tiyak na hindi siya magtitira. Bakit ka pa mabubuhay? Sa sandaling ito, isang malakas na pamatay na aura ang lumabas mula sa bato ng banal na espiritu. Ang larangan ng pamatay na aura ay direktang umakyat sa langit, na parang isang itim na uso. Maging ang kulog at kidlat sa dagat ng kidlat ay umiwas ng 3 talampakan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni. Napagtanto niyang may nakalimutan siyang isang bagay. Palagi niyang iniisip na si Lin Muyu ay may tulong na nagtatago sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi niya kailanman naisip na si Lin Muyu ay maaaring maging ganoon kalakas. Kung talagang mag-isa siyang kumikilos, ngayon lang niya naisip. Malamig na pawis ang tumulo. Naramdaman ni Daphne ang pamatay na aura na inilabas ni Lin Muyu at hindi niya sinasadyang kinilabutan. Takas! Sigaw ni ng malakas, lumingon upang umalis ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Daphne ang isang patong ng puting buto na lumitaw sa katawan ng lahat, kasama na ang kanyang sarili. Sa isang iglap, hindi na makagalaw si Daphne. Maliban sa kanyang utak at mga mata na gumagana pa, ang ibang bahagi ng kanyang katawan ay kontrolado na. Isang napakalaking enerhiya ang dumaloy sa katawan ni Daphne. Bilang isang sundalo ng banal na simbahan, syempre mayroon siyang kasanayan na kayang sirain ang pagkontrol. Nagliwanag ang buong katawan niya. Wala pang isang segundo ay nakalaya na simula sa pagkontrol. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang ibang mga profesional. Ang paglaya mula sa pagkontrol ay hindi mahirap, ang mahirap ay ang susunod na mangyayari. Sa loob ng wala pang isang segundo, maaaring mapagpasyahan na ang buhay at kamatayan ni isang matingkad na pulang ilaw ang biglang dumaan. Nakita ni Daphne ang isang maliit na pulang espada na may mga tanikala na lumitaw sa itaas ng ulo ng lahat, pagkatapos ay tila bumagal ang lahat. Kasunod nito, makakapal na mga kalansay ang lumitaw sa himpapawid. Sa itaas, ibaba, at paligid ni Daphne ay puro kalansay. Ang mukha ng bawat kalansay ay napakabangis na nakakatakot. Sa ilalim ng paa ng bawat kalansay na ito ay isang maliwanag na bilog. Isang apoy na hindi alam kung saan nagmula ang sumiklab at nag-aalab sa kanyang katawan. Isang patong ng yelo ang lumitaw sa kanyang balat. At may daan-daang libong kidlat pa ang bumagsak mula sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, personal na nasaksihan ni Daphne ang isang kalansay na iwinawasiwas ang palakol nito patungo sa kanya. Sa talim ng palakol ay may isang patong ng matingkad na pulang ilaw. Pinakamataas na depensa. Bagamat hindi pa rin makagalaw, sa huling sandali ay ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa depensa. Ang pinakamataas na super depensa ay ang pinahusay na bersyon ng pinakamataas na depensa ng kabalyero na makukuha lamang matapos malampasan ang level 80. Ang pinakamataas na super depensa ay maaaring tumagal ng 60 segundo. Ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay nagsasabi sa kanya na sa loob ng 60 segundong ito, si ay hindi matatalo. Kahit pa ang mga makapangyarihang boss na iyon ay hindi siya masasaktan sa loob ng 60 segundong ito. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang ibang mga sundalo ng banal na simbahan sa grupo ay sabay-sabay na gumamit ng pinakamataas na super depensa. May 3 sundalo ng banal na simbahan na lampas na sa level 80, katulad niya. Sa estado ng pinakamataas na super depensa, si Daphne ay hindi maapektuhan ng anumang negatibong estado, maging ang mga negatibong estado dati ay nawala na sa sandaling ito. Sinunggaban ng kalansay na mandirigmang berserker ang palakol at naglunsad ng kasanayan upang umatake. Isang malakas na kibuumdi ang umalingaw-ngaw, ngunit bahagya lamang umuga si Daphne na naglalabas ng malamlam na liwanag. Ang atake ay naharangan. Sa estado ng pinakamataas na super depensa, ang kanyang depensa ay umabot na sa pinakamataas na antas. Hindi gaanong nagulat si Lin Muyu. Tutal, sila ay mga sundalo ng banal na simbahan na level 80,
paanong wala silang paraan upang iligtas ang kanilang buhay. Ngunit kahit na ganoon, ano ngayon? Ang kanilang kahihinatnan ay hindi magbabago. Ang mga dapat mamatay ay mamamatay pa rin. Tiningnan ni Lin Muyu si Grace ni nakalalaya lang mula sa pagkontrol at bumulong, susunod, dapat ka nang tumakbo. Kalalaya lang mula sa pagkontrol, narinig ni Eric ni ang mga sigaw ng paghihirap. May namatay na sa ilalim ng palakol ng kalansay na mandirigmang berserker. Hindi lahat ay may kakayahang makalaya mula sa pagkontrol sa isang iglap. Kahit pa makalaya sila mula sa pagkontrol, kailangan pa rin nilang harapin ang palakol ng kalansay na mandirigmang berserker. Boom! 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 Ilang malalakas na pagsabog ang sunod-sunod na umalingaw-ngaw. Tumanggap siya ng daan-daang atake agad-agad. Ang elementong pagsabog ay walang tigil na sumasabog sa kanyang katawan. Pagkatapos, isang matalim na palaso ang pumunit sa kalawakan, tumama sa katawan ni Britney, na lumikha ng tunog na parang tumama sa bakal. Libu-libong mago ng kalansay at 10,000 banal na mamamanang kalansay ang sabay-sabay na naglunsad ng atake, kaya't napakataas ng dalas ng pag-atake, talagang nakakatakot. Walang tigil ang tunog ng malalakas na pagsabog. Ang mga sigaw ng paghihirap ay patuloy na umuugong at may mga namamatay pa. Ang orihinal na plano ni Britney ay labanan si Lin Muyu ng harapan. Ngunit nang makita niya ang napakaraming kalansay at marinig ang mga sigaw ng paghihirap ng kanyang mga kasama, alam niyang wala na siyang pagkakataon. Takas! Hindi man lang siya nag-atubili, lumingon agad at naglunsad ng isang kasanayan sa pag-atake, itinaboy ang lahat ng kalansay at tumakas. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang 2 pang sundalo ng banal na simbahan na lampas na sa level 80 ay ganoon din ang ginawa. Ang kanilang buong katawan ay naglabas na nakasisilaw na liwanag, walang habas na sumugod palabas mula sa pagkubkob ng mga kalansay. Hindi man lang nila alam kung saan sila pupunta. Alam lang nilang kailangan nilang makatakas mula sa pagkubkob na ito. Gayunpaman, gaano man sila nagsikap na tumakas, ang mga kalansay ay lumilitaw pa rin sa lahat ng direksyon sa kanilang paligid, napakarami na hindi na mabilang. Ang atake ng kalansay na mandirigmang berserker ay hindi lamang pumipigil sa kanila na gumanti, kundi nagsisimula na ring harangan sila at pigilan silang umalis. Ang 3 tao ay desperadong nagsisikap na makalabas, itinutulak ang sunod-sunod na kalansay. Ngunit ang bilang ng mga kalansay ay talagang napakarami, may kabuuang 30,000 kalansay na sumasakop sa isang malaking espasyo sa langit. Paano man nila subukan, hindi sila makahanap ng daan palabas. Ang oras ay lumilipas bawat segundo. Lalong lumalalim ang kanilang desperasyon, wala nang kahit kaunting pag-asa. Ang mga sigaw ng paghihirap ng kanilang mga kasama ay patuloy na umuugong sa kanilang tenga. Sunod-sunod na pinapatay ang kanyang mga kaibigan. Nakikita ni Dresny na may mga taong patuloy na umaalis sa grupo. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-alis sa grupo ay nangangahulugan ng kamatayan. Sa wakas, 1 minuto na ang lumipas. Ang liwanag sa katawan ni Dresny ay tuluyang nawala. Ang kasanayang pinakamataas na depensa. Kung wala na ang pinakamataas na kasanayan na pinakamataas na super depensa, maaari na lamang siyang umatras ng 1 hakbang at magpatuloy sa paggamit ng pinakamataas na depensa. Bagamat maaari rin itong palakasin ang kanyang depensa, hindi nito ginagawang hindi matatalo ang kanyang kakayahan. Bukod dito, maaari lamang itong tumagal ng 30 segundo, at kailangan pa niyang tumanggap ng mga atake, kaya't ang tagal nito ay maaaring mas lalo pang mabawasan. Palaging binabantayan ni Lin Muyu ang bawat kilos niya. Sa isang iglap, nang i-activate niya ang pinakamataas na depensa, biglang naglunsad ng atake ang kalansay na mandirigmang berserker. Ang elementong pagsabog at ang matatalim na palaso ay sabay na dumating. Ang liwanag ng pinakamataas na depensa ay nagawang tumagal ng halos 2 segundo bago ito tuluyang namatay. Lumingon si Dretny, nakaharap kay Lin Muyu. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang pagsisikap sa loob ng 1 minuto ay nagawa lamang siyang makalayo ng wala pang 100 metro. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang 3 sundalo ng banal na simbahan ay ganoon din 3 tao. Sa parehong sitwasyon, walang sinuman ang mas mabuti kaysa sa iba. Malawakang kasanayan sa depensa. Inactivate niya ang kanyang huling kasanayan na may kakayahang magbigay ng komprehensibong depensa. Isang bilog na proteksyon ang lumitaw at itinulak ang mga kalansay na mandirigmang berserker sa tabi niya na nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga. Ang ibang mga kasanayan ay walang silbi kapag nahaharap sa mga atake mula sa lahat ng direksyon. Ang ibang mga kasanayan sa depensa ay napakalimitado. Gayunpaman, alam din niyang ang malawakang kasanayan sa depensa ay maaari lamang tumagal ng ilang segundo. Tila nagpasya na, lumuhod si Githini sa himpapawid, inilagay ang kalasag sa kanyang harapan, at itinaas ang kanyang mahabang espada. Sakripisyo ng banal na simbahan.
Ang kanyang mga mata ay puno ng debosyon. Isang purong puting sinag ng liwanag ang direktang tumaas sa langit. Ang dalawa pang sundalo ng banal na simbahan ay lumuhod din sa himpapawid, itinaas ang kanilang mga mahabang espada. Ang kanilang postura ay eksaktong pareho. Sabay-sabay silang sumigaw ng malakas, sakripisyo ng banal na simbahan. Tatlong puting sinag ng liwanag ang sabay na umakyat sa langit at nagsama-sama sa gitna ng kalangitan. Sa ilalim ng takip ng puting liwanag na iyon, tila pumasok sila sa isang kakaibang estado. Lahat ng atake ay naharangan, ang mga kalansay ay hindi makalapit kahit kalahating hakbang. Sakripisyo. Ito ba ay isang kasanayan na katulad ng sa mga demonyo sa kalaliman? Siya mismo ay nakaranas na ng maraming beses ng sakripisyo ng mga demonyo sa kalaliman at sa huli ay nagpatawag ng isang napakalakas na demonyo. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng sakripisyo ng tatlong taong ito. Malabo niyang naramdaman na mayroong hindi tama, kaya't nagbigay siya ng bagong utos. Ang mga sigaw ng paghihirap ay lalong lumalakas. Sa isang iglap lamang, maliban sa tatlong tao, ang lahat na natitirang miyembro ng simbahan ng banal na doktrina ay nalipol na. Ang puting liwanag ng tatlong tao ay nagsama-sama na nagpapaliwanag sa isang lugar na umaabot sa 100 yarda. Sa lugar na ito ng dagat ng hanging kidlat, sa ilalim ng liwanag na ito, huminahon ang hangin at huminto ang mga alon. Isang malaking sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Pagkatapos, sabay-sabay na sumigaw ang tatlong tao, inaanyayahan ang pagdating ng Diyos. Isang malabong anyo ang agad na lumitaw sa loob ng liwanag na iyon na may anyo ng isang babae. Isang pares ng purong puting pakpak ang lumitaw sa likod ng malabong anyo na iyon. Ang taong ito ay hindi demonyo, hindi rin dragon. Ang malabong anyo ay unti-unting nagkakaroon ng hugis, naglalabas ng dalisay na liwanag. Kumunot ang noo ni Linmuyu at sinabi, Anghel. Ang anghel ay isa sa mga totem ng simbahan ng banal na doktrina. Ang Diyos na sinasamba ng sektang ito ay tinatawag na Diyos, na kilala bilang kataas-taasang Diyos. At ang anghel ay isang lingkod, isang sugo ng kataas-taasang Diyos, isa ring Diyos. Ang aura ng anghel ay unti-unting nagbago mula sa isang malabong anyo, patungo sa isang tunay na anyo. Nagkatawang tao na siya. Ang mga katawan ng tatlong sundalo ng banal na simbahan ay unti-unting nawala, sa huli ay sumanib sa loob ng anghel. Dahan-dahang iminulat ng anghel ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin, na kasing talim ng kutsilyo, ay tumuon kay Linmuyu. Kayo mga erehe, dapat kayong sunugin hanggang mamatay sa banal na apoy. Sunugin kayo. Naramdaman ni Linmuyu ang aura ng antas Diyos mula sa kalaban. Kasunod nito, nagpakawala siya ng teknik sa pagmamanman. Anghel ng banal na espiritu antas, pseudo-Diyos, na buo mula sa pananampalataya ng mga miyembro ng simbahan ng banal na doktrina sa mga nakaraang henerasyon. Pinapatawag sa pamamagitan ng sakripisyo ng buhay. Nagtataglay ng lakas ng antas pseudo-Diyos, ngunit tumatagal lamang ng 5 minuto. Mabuti na lang pseudo-Diyos lang. Nakapatay na siya ng haring demonyo matapos itong mapigilan, at pati na rin ang makamandag na Diyos na walang malay at malapit ng mamatay. Kahit pa mas malakas ang pseudo-Diyos na ito na level 70 kaysa kay haring demonyong apoy, hindi ito gaanong mas malakas. Sinabi minsan ni Nyan ko ang siyeng na lahat ng pseudo-Diyos ay level 70, walang ibang level. Parehong nasa level 70, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng antas pseudo-Diyos at antas Diyos ay parang langit at lupa. Kung ang ipinatawag ay isang eksperto na antas Diyos na level 70, hindi na magdadalawang isip si Linmuyu at agad natatakas. Ngunit ngayon, huminga ng malalim si Linmuyu at sinabi, kung gayon, subukan nating lumaban. Mayroon pa akong 7 na muong dugo ng apoy na katawan, sapat na siguro iyon, ano? Kung hindi sapat, mayroon pa akong dugo ng makamandag na Diyos, at pati na rin ang banal na katauhan. Kung hindi pa rin, gagamitin ko ang bangkay ng makamandag na Diyos bilang pampasabog. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pananabik at nag-aalab na diwa ng pakikipaglaban. Maraming alas si Linmuyu sa kanyang kamay, hindi siya natatakot. Ang hangin ay tila sumisigaw. Ang pamatay na aura ay bumaba, bumalot sa anghel ng banal na espiritu na kabubuo pa lamang. Ang anghel ng banal na espiritu na tinamaan ng pamatay na aura ay bahagyang nanginig, halatang hindi komportable. Itinaas niya ang kanyang kamay at humampas patungo kay Linmuyu. Hindi makita na gumamit siya ng anumang kasanayan, ngunit biglang bumagsak ang ibabaw ng dagat at lumikha ng isang higanting alimpuyo. Si Linmuyu ay tinamaan ng isang napakalaking puwersa at direktang nahulog pababa. Napakalakas ng isang hampas na ito. Hindi alam ni Linmuyu kung anong kasanayan iyon, ngunit sa ilalim ng isang hampas na ito, ang lehiyon ng mga patay ay nagtamo ng malubhang pinsala. Itinuro niya ang kanyang daliri, inactivate ang pagkakulong ng buto.
Sa pagkakataong ito, isa lamang ang kanyang target. Ang nakakulong na kapangyarihan ng pagkakulong ng buto ay ginamit ng husto. Ang atake ng anghel ng banal na espiritu ay nasira sa isang iglap. Sinamantala ni Lin Muyu ang pagkakataong ito upang tumakas, lumipad palabas. Sinamantala ng kalansay na mandirigmang berserker ang pagkakataong ito at sumugod, pinalibutan ang anghel ng banal na espiritu mula sa lahat ng direksyon. Ang anghel ng banal na espiritu ay mahigit 50 metro ang taas. Pakiramdam niya, ang kalansay na mandirigmang berserker sa harap niya ay parang isang langgam lamang. Ngunit ngayon, ang langgam na iyon ay nasa buong katawan na niya. Ang mga magunang kalansay at banal na mamamanang kalansay ay pumalibot dito mula sa lahat ng direksyon, patuloy na nagpapakawala ng mga atake. Sa sandaling ito, isang apoy ang nag-aalab sa katawan ng anghel ng banal na espiritu. Ang banal na apoy ay umabot hanggang langit. Ang pagkakulong ng buto ay agad na nasira. Isang malaking bahagi ng tubig dagat ang sumingaw. Ang mainit na singaw ay umakyat sa himpapawid. Ang kalansay na mandirigmang berserker ay nasunog ang buong katawan, nagtamo ng napakalubhang pinsala. Ang general na necromancer ay napakaabala, walang tigil sa paggagamot sa napakabilis na paraan. Biglang kumislap ang likod ng kamay ni Lin Muyu, inactivate ang kasanayang pampalakas ng sundalo. Kasabay nito, itinaas niya ang isang daliri. Ang sumpa ng kahinaan ay bumagsak. Isang segundo ang lumipas, ang sumpa ng kahinaan ay sinunog ng banal na apoy. Isang maliit na asul na liwanag ang sumabog. Kasanayan, pagsabog ng esensya ng lason. Ang puting apoy ng anghel ng banal na espiritu ay agad na naging maputlang asul na apoy, na parang apoy ng impyerno. Ang baga ng kaluluwa ay sumasayaw sa kaliwang palad ni Lin Muyu. Ang kanyang kanang kamay ay maihawak na namuong dugo ng apoy na katawan. Ipatawag ang elementong necromancer. Nagbigay ng utos si Lin Muyu. Ang kalansay na mandirigmang berserker ay sabay-sabay na nagpakawala ng kasanayang elementong pagsabog, at ang matatalim na palaso ay sabay na sumabog sa katawan ng anghel ng banal na espiritu. Ang buong katawan ng anghel ng banal na espiritu ay namilipit, tiyak na napakasakit. Sa estado ng pampalakas ng sundalo, ang atake ng lehiyon ng mga patay at ang pinsala mula sa baga ng kaluluwa ay parehong maaaring makasakit dito. Ang apoy na dati nag-aalab sa kanyang katawan ay halos mapatay na. Banal na apoy. Mahinang bulong ng anghel ng banal na espiritu. Ang maningning na banal na apoy ay muling sumiklab sa kanyang katawan. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang pumagaspas, ikinalat ang apoy sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap lamang, sinunog nito ang langit at lupa. Lahat ng kalansay ay napalibutan nito. Ang buong lehiyon ng mga patay ay nag-aalab ng husto, walang eksepsyon. Maging ang katawan ni Lin Muyu ay napapalibutan ng apoy at nasusunog. Napakalakas ng pinsala ng banal na apoy. Ang apoy ng anghel ng banal na espiritu ay hindi tunay na apoy, ito ay pinagsamang elemento ng apoy at elemento ng liwanag. Napakalakas ng pinsala nito. Naramdaman ni Lin Muyu na ang lakas ng anghel ng banal na espiritu ay medyo mas malakas pa kaysa sa haring demonyong apoy na napigilan.